Kung kailan lahat naman namamatay, di ba? Naniniwala ba kayong may Diyos? Hindi, oo. Hindi ka naniniwala eh. May kalikasan tayo. May Amen. kaligtasan. Oo, naulan. Amen. Kalugi ng Panginoon Pero Diyos. kung tatanungin ko kayo, kung sakaling mamatay ano tayo, alam nyo ba ang kung saan kayo pupunta? Ay, hindi. Hindi ko na malalaman. Hindi pa. Kung parang, ako, sigurado ako na pupunta sa langit. Pero hindi ibig sabihin mas mabuti ako kaysa sa inyo. Meron lang nakasulat sa Biblia na sabi niya na isinulat ko ito para malaman nyo na kayo ay pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan. So nakasulat doon, pero dapat may gawin tayo. Ngayon, para ibigay ko sa inyo kung paano, parang gamot ito eh. Let's say, kailangan malalaman mo na ikaw ay may sakit bago mo tanggapin ang gamot. Kasi hindi mo naman tatanggapin ang gamot kung akala mo ikay matino. Kasi pagka tayo namatay, huhusgahan tayo ng 10 kautusan ng Diyos sa hukom. Yung 10 Commandments ay, may alam ba kayo sa 10 Commandments? Kung ilan? Kawapumasin ako, no? Oh. Let's say, tanungin ko kayo, tingnan natin ang kalagayan nyo ngayon. Ilang beses kayong nagsinungaling sa buong buhay nyo? Marami. Anong tawag doon? Anong tingin ng Diyos doon? Siyempre, sinungaling. Kung sa buong buhay mo, nanguha ka ng mga kahit anuman bagay na hindi sa'yo, kahit hindi kwenta, maliit o maliit. Kumuha ka sa akin ng piso at 10,000, parehas din yung nagnakaw. Diba? Nagnakaw ka pa rin. Nagnakaw ka pa rin. O kaya yung ikalimang commandment, sabi niya, sundin ang magulang. Pero pag sumuway ka sa magulang mo, ay kasalanan din yun. So malamang nagawa natin yun, tatatlo pa lang yun. Ngayon kung huhusgahan kayo ba ay nagkasala o hindi nagkasala? Hindi tao nagkakasala. Nagkasala. Tama ho kayo kasi sabi sa Biblia, lahat ay nagkasala. Nagkasala. Ngayon kung husgahan ka, saan mapupunta? Sa langit o impyerno? Ay, siyempre sa Panginoon sa dedicate. Hindi. Kung Hindi mo siya sigurado eh. hindi pa. Kaya itutuloy ko ito mamaya. Kung huhusgahan kayo sa kalagayan nyo, siyempre sa impyerno kasi nagkasala tayo. So, ang tanong, ano ang ginawa ng Diyos para hindi tayo mapunta sa impyerno? Kasi lahat ng, sabi niya, lahat ng tao rin nagkasala at ang Diyos hindi niya pababayaan ang nagkasala na hindi mapaparusahan. Ang Diyos ay mapagmahal, pero siya rin ng Diyos ang nagsasabing hindi niya hahayaan ang nagkasala na mapawalang sala, kailangan parusahan. So para mawala ang ating kasalanan, ano ang ginawa ng Diyos para tayo ay maligtas? May alam kayo, kaya lang hindi nyo siguro Naglibot ang masyadong mga tao para pakinggan ang mga At tao. saka tayo ba ito na kasalanan eh. Oo. Hindi kasalanan talaga. Ang alam niyang ginawa ng Diyos, hindi Ito ang maganda, pakinggan yung mabuti dahil ito ay maganda. Ito ang tinatawag na magandang balita. Ang Diyos, dahil tayo nagkasala, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Kaya ang Diyos mismo ay naging tao, bumaba dito sa lupa at namuhay sa katauhan ni Jesucristo. Siya lang ang tao na hindi nagkasala kahit isa. At yung kasalanan natin ay, kumbaga, kung tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, marami kang kasalanan. Siyempre, let's say ito, listahan ng kasalanan mo. Ito, andit eh. Dapat mas malaki dito ang kasalanan. Bale, ang mangyayari niyan, si Kristo, ito yung kasalanan. Anong pangalan mo, kuya? Mahal pangalan mo. Ha? Sabilo. Belo. Isabelo. 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 Ito, kasalanan lahat ng Isabelo. Ngayon si Kristo, ito na bumaba. Pag tinanggap mo siya, balik kukunin niya lahat ng kasalanan mo at siya ang nagdusa doon sa cross ng Kalbaryo. Ngayon, ikaw na tumanggap, ikaw mismo ay mapapawalang sala. Yun lang ang pag-asa natin na si Kristo ang nagbayad ng kasalanan. Let's say marami kang multa, yung ewan ko kung nag-drive kayo.
Kung marami kang multa, di ba yung beating the red light o wala kang lisensya, pag marami kang multa, hanggang hindi mo nababayaran yun, hindi ka mapapawalang sala. Pero pag let's say may multa si Isabel ay maraming utang pero binayaran ni sister, kahit ikaw ay nagkasala, ikaw ay mapabayad lahat. Yun ang ginawa ni Kristo. Kaya pag tinanggap mo, pero dahil ang buhay na walang hanggan ay regalo lang ng Diyos, kailangan may gagawin ka. Ano ang gagawin mo? Kailangan tanggapin mo yung regalo. Kasi let's say ito, ibibigay ko sa iyo regalo. Ayaw mong tanggapin, mapapasayo ba o hindi? Hindi mapapasayo. Pero pag tinanggap mo, let's say pera, pera. Let's say iririgalo ko ito sa iyo. Yun. Tatanggapin mo o hindi. Kung hindi mo tatanggapin, mapapasayo o hindi. Oo, hindi. Pero pag tinanggap mo, tanggapin mo. Tanggapin nyo. At mapapasa Oh, Ngayon, yun. mapapasayo yan. Yan ang ginawa ni Kristo. Regalo ang buhay na walang hanggan. Pero pag hindi mo siya tinanggap bilang Diyos at tagapagligtas, ay hindi mo mapapaya. At ikaw na nagkasala, ay didiretso ka sa impyerno pag namatay ka. At ang impyerno ay totoo. Hindi biro-biro yan. Ayun ay habang panahon, habang buhay na kayo ay paparusahan doon. Yung talagang mahirap doon. Pero pag ang tinanggap mo si Kristo, para kang ipinanganak muli. Yung tinatawag nilang born again. Pinanganak tayo ipinanganak sa laman. Pero meron din, pag tinanggap mo si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, ikaw ay ipinanganak sa Espiritu. Kasi sabi sa Biblia, hanggang hindi ka ipinapanganak muli, hindi ka makakarating sa langit. Ibig sabihin, yung ipinanganak na muli, born again, ay hindi relihiyon yun. Kautusan ng Diyos para sa mga maliligtas. Yun ang pano. Sa'yo na yan. Yun na po Okay na yan. yan. Sa'yo na yan. Yun ang, ngayon, ang gagawin nyo, pagkakwan, dapat magsisi tayo sa kasalanan natin. Kailangan natin yun. At huwag na tayong magpatuloy sa kasalanan. Ngayon, pag tinanggap nyo ngayon si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas, dati dapat papunta kayo sa impyerno. Ngayon, pupunta kayo sa Kanya, sa langit. At sa langit ay napakagandang pa. Anyway, maganda itong Kristo nyo. Nandun po ang aming Pero church. buwan. Opo. Kaya kung Opo. Punta po kayo. para masigurado ngayon, kung gusto nyo tanggapin si Kristo, ay pwede kayong samahan ng panalangin ng konti ang ating pastora. Ililid lang Bigyan nyo kayo. kay Pakay. At pag ginawa nyo sa puso nyo, kasi pwedeng fake, alam this ng Diyos yon na kung hindi totoo, dapat Kita niya yung puso po natin. totoong nakikita niya sa puso niyo na tanggapin niyo siya at kayo maliligtas. Amen. Yan, tayo po ay tumayo po. Yan. Tinatanggap niyo po ba na ang kaligtasan ng Panginoon? Tatanggap. Yan. Ngayon po ay sasabay po kayo sa aking panalangin dahil tinanggap niyo na po ang ating Panginoon. Yan, tayo po ay yumuko. Panginoong Jesus, Panginoon Jesus. Panginoon Diyos, inaamin ko inaamin ko na ako'y makasalanan na ako'y makasalanan at hindi ko kayang iligtas na hindi ko kaya iligtas ang aking sarili. ang aking sarili. Naniniwala ako Naniniwala ako na ikaw ay namatay na ikaw ay namatay sa krus sa krus para sa aking mga para kasalanan sa aking mga kasalanan at nabuhay muli. at nabuhay na muli. Tinatanggap kita Natanggap kita bilang aking Panginoon bilang aking Panginoon at tagapagligtas. at tagapagligtas. Pumasok ka Pumasok ka sa aking puso, sa aking puso, gabayan mo ako gabayan mo ako sa aking bagong buhay, sa aking bagong buhay, nakasama ka. nakasama ka Salamat sa iyong pag-ibig sa gustong pag-ibig, at sa kaloob na buhay sa kaloob na buhay, na walang na hanggan. walang hanggan. Amen. Amen. Yan, binabati po namin kayo. Yan ay Kayo po kahit ay anong mangyari sa binabati namin po kayo. Pwede niyo. Kahit anong mangyari. Ano po, may Punta po kayo doon. may blind po.